Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove, Dear MOR! nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove, Dear MOR! Dear MOR, hello sa inyo, Papoy at Bea. Sana maganda ang araw ninyo ngayon. I've been a listener of your program since high school ako. It's very malungkot nga lang kasi wala na kayo sa radyo ngayon. Pero okay lang din kasi naririnig pa rin naman namin kayo online. Ako nga pala si Ritz, isang college fresh grad na hindi pa nakakapag-start magtrabaho. Gusto kong mag-share ng kwento kasi nilalamon na ako ng kahihiyan sa mga pinaggagawa ko lately. Ganito kasi yon, Popoy at Bea. Only child ako. Ang mama ko may sakit kaya hindi nakakapagtrabaho. Ang papa ko lang kumakayod para sa amin. Maganda naman ang trabaho niya sa ibang bansa kaya walang problema pagdating sa mga pangangailangan namin sa bahay. At lalong-lalo na nga sa pag-aaral ko. Actually, pwede kong sabihin na spoiled ako nila mama at papa. Kung tutuusin, maswerte ako kumpara sa ibang bata na kasabayan ko sa paglaki. Ang problema nga lang, dahil nasa ibang bansa nga si papa, hindi ko naranasan ang magkaroon ng matatawag na padre de pamilya. Uwian na! Grabe, nakakapagod tong araw na to. Ritz, Uy, Marcus! diretso uwi ka na. Oo bakit? Tambay muna tayo dyan sa tindahan sa labas. Maaga pa naman eh. Ayoko. Bakit naman? Masama loob ko ngayon. Kita mo naman kung paano ako pagalitan ni Ma'am Velasco kanina, di ba? Pinagtanggol naman kita. Sige na, sama ka na. Merienda lang tayo saglit. Marcus, hindi porket pinagtanggol mo ako kay Ma'am kanina, friend na tayo. Ayaw mo akong maging friend? Ayoko. Eh di more than friends. Ako hindi ako nakikipagbiruan sa'yo ha. Mainit ulo ko ngayon. Ito naman, binibiro ka lang eh. Ayaw mo talagang magmerienda saglit? Tumabi ka nga dyan. O sige, kung ayaw mo, samahan na lang kitang maglakad pa uwi. Bahala ka! Sumabay ka kung gusto mo pero di kita kakausapin. Yon! Sige, pwede na yun. Paninindigan mo talaga yung sinabi mong di mo ako kakausapin. Sige, okay lang. Ang importante, nagkasabay tayong naglalakad ngayon. Hanggang dito mo na lang ako pwedeng sabayan. Bakit? Papasok sa kanto na yan yung bahay namin. Ayoko may makakita sa akin na may kasamang lalaki. Baka isipin pa nila boyfriend pa kita. Eh di, hayaan mo silang isipin kung anong gusto nilang isipin. Pwede ba, Marcus? Huwag ka na nga makulit. Pag hindi ka sumunod sa sinasabi ko, hindi na ulit ako papayag na sumabay ka sa akin pa uwi. Talaga? Ibig mong sabihin, pwede kitang samahan ulit sa pag-uwi mo? Yun kung susunod ka sa sinabi ko. Oo ba? Sige, walang problema. So, paano? Next time na lang? Oo, sige na, alis na. Ingat. Kulit. Nandito na ako. Tatag Kamiling. Kailangan ka ng anak mo ngayon. Bakit naman kasi ngayon pa kami iniwan ni Ramon? Hindi ako handa. Hindi kami handa. Wala namang makakapagsabi kung hanggang saan lang yung itatagal ng buhay ng tao, di ba? Sigurado naman akong hindi rin gusto ni Ramon na iwanan kayo. Si Papa. Paano na Wala ako na si ngayon? Papa. Paano na kami ni Ritz? Huwag kayong mag-alala, Ta. Hindi namin kayo pababayaan ni Papa. Andito lang naman kami. Ma, Ritz? Kanina ka ba dyan, anak? opo. Narinig ko po yung usapan nyo. Ritz? Ang papa mo. Wala na si Papa.
Wala na yung papa ko. Ritz? Ritz, pasok na ako ha. Te, Okay ka lang? oo naman. Um, Alam kong nakakabigla yung balita na wala na yung papa mo. Okay lang kung gusto mong umiyak. Hindi mo kailangang pigilan yung luha Ate mo. Ayan, hindi naman ako naiiyak eh. Nalulungkot ako, oo, pero ewan ko. Parang wala naman ako makitang dahilan para umiyak ng malala. Ritz, papa mo yung namatay. Oo nga, papa ko nga. Pero hindi ko naman naramdaman yung pagiging ama niya sa akin eh. Buong buhay ko nasa ibang bansa siya, nagtatrabaho. Ginawa niya yon para sa inyo. Para may pangtustos sa pangangailangan niyo. Tapos ilang beses lang ba kami nagkita? Isa, dalawa? Mas tatay pa nga sa akin si Tatay Julio eh. Intindihin mo na lang. Wala namang magulang ang gustong malayo sa anak nila eh. Ewan ko ate, gustuhin ko mang umiyak at magluksa gaya ni mama. Hindi ko magawa eh. Hindi talaga yun yung nararamdaman ko. Siguro hindi pa masyadong nagsisink in sa utak ko. Hindi mo naman siguro ako masisisi kung bakit wala akong nararamdaman sa pagkawala ni Papa. Kasi buong buhay ko, wala naman talaga siya. Popoy at Bea, sobrang devastated ni Mama noong nawala ang papa ko. Namatay siya sa construction site habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Your listeners are gonna hate me for this, but I'm not gonna lie. Hindi ako masyadong nagluksa noong nawala ang papa ko. Kasi naman, nasanay naman ako na wala siya. Nararamdaman ko lang ang presensya niya sa mga regalo at perang pinapadala niya sa amin. 2 beses ko lang siya nakita ng personal sa buong buhay ko. At hindi ako nagsisinungaling nung sinabi kong mas tatay pa sa akin si Tatay Julio. Kapatid ni Mama si Tatay Julio, Popoy at Bea. Siya yung naging father figure ko simula nung bata pa ako. Kapag kailangang magsama ng tatay sa school, siya yung sinasama ko. Kapag may nangaaway sa akin, siya yung nagtatanggol sa akin. Sa Father's Day, siya rin ang palagi namin kasama na mag-celebrate. He is the only father I've ever known. Wala naman akong sama ng loob sa totoong tatay ko. It's just that, mas malapit lang talaga ang loob ko kay Tatay Julio. Not until may nalaman ako tungkol sa kanya na hindi ko nagustuhan. Nasa mall ka na, babe. Oo babe, hinahanap ko lang yung restaurant na sinabi ni Ate Ayan. Okay. Ito na pala babe, nakita ko na. O sige, enjoy ka muna dyan kasama sila. Balitaan mo na lang ako mamaya. Happy birthday ulit. Thank you babe. Tawagan kita mamaya pag uwi namin ng bahay. Okay. Ritz, Tito! Ayun! Happy birthday, anak! Happy birthday, Iha. Happy birthday! Thank you po. Sorry na tagalan, tinapos ko pa kasi yung electives ko sa school eh. Okay lang yon. Pero umorder na kami ng food, ha? Halika na, umupo ka na at kumain ka na rin. Mag-thank you ka sa Tatay Julio mo. Siya lahat ang may sagot nito. Sus, wala naman ng bago dun. Si tatay naman talaga ang palaging nanlilibre kapag birthday ko. Thank you, Tay. You're welcome, anak. Basta ikaw. Alam mo namang parang tunay na anak na rin ang turing ko sa iyo eh. Kaya nga, parang mas anak niyo pa nga yung pamangkin niyo eh. Kesa sa akin, totoo yung anak. Hayaan mo na, anak. Mas kailangan ako ng pinsan mo. Tsaka dala-dalawa naman ang tatay mo eh. Ayaw mo nun? 2 tatay? Ay, oo nga pala. May kasama pala tayo ngayon. Ritz, si Arnel. Hi, Ritz. Happy birthday. Hello po. Kaano-ano niyo siya, tatay? Katrabaho niyo? Mahabang kwento. O siya, kain na muna tayo. Mamaya na ako magkukwento sa inyo kapag uwi natin sa bahay. Okay. Okay na. Happy birthday ulit.
sa wakas nakarating din ang bahay. Nakakabusog. Ang dami kong nakain. Oo, huwag ka munang humiga. Pahinga ka muna. Okay po. Maiwan ko na kayo May mga ayusin pa ako sa bahay eh. Tito Arnel, akala ko ba? Uwi ka na. O, may usapan tayo, di ba? Sorry, Julio. Pero, sure ka na ba sa binabalak mo? Oo naman, bakit? Huwag mo sabihin na duduwag ka. Um, Kuya, kung hindi pa kayo handa, okay lang. May mas magandang pagkakataon pa naman eh. Ilang beses na namin pinuspone to. Kung patatagalin pa namin, baka mas mahirapan pa kaming gawin to sa susunod. Ay, o sige, kayong bahala. Arnel? okay, sige. Ritz, anak, Po? may gusto sanang sabihin ang tatay Julio mo eh. Ano po yun? Kuya, Rich, anak, ganito kasi yun. Di ba matagal na rin mula nung naghiwalay kami ng asawa ko, ng nanay Tanya mo? Opo. Bata pa ako nun eh. Bale, simula kasi noon, hindi na ako nagkaroon ulit ng nobya. At hindi na ako nakapag-asawa ulit, di ba? Tay, ang dami nyo namang intro eh. Sabihin nyo na lang kaya kung ano yung sasabihin nyo. Ritz, hayaan mo nga si Papa na magsalita. Rich, anak, di ba tinatanong mo kanina kung kaano-ano ko si Arnel? Opo. Nobyo ko siya. Nobyo? Si tatay naman. Ano to, prank? Pinaprank niyo ba ako? Ritz, Ano? Seryoso ba kayo? Sabi na nga ba, hindi ka maniniwala eh. Hindi talaga. Sinong maniniwala sa inyo yung laki-laki ng katawan nyo? Nobyo? Ano yun? Bading? Bading ka, tay? Ganun na nga. Hindi ka naman bakla eh. Hindi ka bakla, tay. Lalaking lalaki ka kaya. Baka ano lang, baka confused ka lang, ganon. Ritz, anak, matagal nang ganito ang tatay mo. So, kaya pala hindi kayo nakapag-asawa ulit. Kaya hindi kayo nagka-girlfriend ulit. Kasi, Oo, anak. teka, huwag niyo sabihin kaya kayo naghiwalay ni Nanay Tanya kasi nalaman niyang bading ka. Wow! Wow! Ang gandang pa-birthday! Ang ganda ng surprise niyo sa akin, ha? Yung itinuring kong tatay simula bata ako, bading pala? So ano to? Buong buhay ko pala isang kasinungalingan lang, ganon? Rich, kahit na ganito ako, sinikap kong magpakatatay sa'yo kasi alam kong yun ang kailangan mo. Wow! Edi thank you! Thank you kasi nagkunwari kayong tatay ko kahit na pusong nanay ka pala. Teka, matanong ko nga. So sino mas bading sa inyong dalawa? Sino mas pusong babae sa inyo? Sinong umiibabaw sa inyo? Ikaw? Tito Arnel? O baka naman ikaw, tay? Ritz, sumusobra na yung bunganga mo Anak, hayaan mo na siya. Pati ikaw? Alam mo to, Ate Ayan? Alam niyong lahat? At okay lang sa inyo? Wow talaga! So lahat pala kayo pinaglihiman niyo ako. Tapos ano to? Sa mismong birthday ko pa kayo aamin? Ang ganda rin ng timing niyo eh, no? Salamat sa inyong lahat. Salamat sa pagsira ng birthday ko. Kaya, hear me out. Huwag niyo muna sana akong i-judge basta-basta. Alam kong hindi maganda yung naging asal ko after ng ginawang pagtatapat ni Tatay Julio. Pero gusto ko lang ding ipaliwanag kung bakit ganun na lang ang naging reaksyon ko. Isipin niyo, halos buong buhay ko, hindi ko nakasama yung totoo kong tatay. At walang ibang nagparamdam sa akin ng pagkakaroon ng ama, kundi si Tatay Julio lang. Kaya naman sobrang nakakabiglang malaman na ang bukod tanging lalaki sa bahay namin, alam niyo na, hindi pala tunay.
Plus the fact na ako na lang pala ang hindi nakakaalam sa aming lahat. Okay, now na na-explain ko ng side ko, pwede nyo na ulit akong i-judge. And honestly, hindi ako magagalit if you would stay mad at me, just like how I stayed mad at Tatay Julio. Simula kasi nung umamin sila sa akin, naging malayo na ang loob ko sa kanila. Pakiramdam ko para akong natraidor. Parang naabuso yung pagiging bata at inosente ko. Nagkaroon ako ng rebellious mindset. At doon na rin nag-umpisa ang pagkasira ng buhay ko. Nakakabagot naman dito sa school. Kaya pala panitambay ka na lang. Kahit nga, Ang boring naman kasi mag-discuss ng prof namin ngayon. ayaw mo na mag-aral? Tinatamad lang ako, hindi ko naman sinabing ayoko. Eh, ba't hindi mo na lang kasi ako gayahin? Tignan mo, di ako nag-enroll, kaya ito, chill-chill lang. Eh mayaman naman kasi parents mo, kaya kahit hindi ka magtrabaho someday, mabubuhay ka. Babe? Oh. What if... Huwag na kaya ako pumasok sa next subject ko. Ano yun, magkakating ka? Cutting ang putik. High school naman yung term na ginamit mo. Malay ko ba kung anong tawag ng mga college doon? So, ano? Gusto mo gumala na lang? Saan tayo pupunta? Ikaw bahala, saan mo ba gusto? Sa bahay niyo na lang para tahimik. Yan mukhang may binabala ka sa akin Sira ulo, baka ikaw. Joke lang. Tara, bili muna tayo ng pagkain sa convenience store. Food trip malala. Tara. Hoy babe, ba't nandito tayo sa mall? Sabi mo, mag-grocery tayo. Sira, ang sabi ko, bili lang tayo ng food trip sa convenience store. Hayaan mo na. Mas marami pagpipilian dito eh. At saka para makabili na rin tayo ng lulutuin. Gago ka talaga. Baka mamaya may makakita sa atin dito. Alam pa naman sa bahay yung schedule ko. Sus, matanda ka na, may sarili ka ng utak at desisyon. Nagpapa-under ka pa rin sa parents mo? Malamang, sila nagpapaaral sa akin eh. Ano, lipat na tayo? Mamaya na babe. Nandito na rin lang tayo eh. Tapusin na natin yung grocery. Saglit lang to, huwag ka mag-alala. Pag ako talaga nahuli, malilintikan ka sa akin, Marcos ha. Oo na. Tara na, punta na tayong supermarket. It's, Ate Ayan? anong ginagawa mo dito sa mall? Di ba dapat nasa school ka ngayon? May bibilhin lang kaming material para sa sa science. Science? Eh, wala ka naman naka-enroll na science subject ngayon Tsaka sino yung kasama mo? Classmate ko si Marcus. Eh, ba't di ka naka-uniform? Ha? Asan yung ID mo? Ako? Oo, ikaw nga. Nasan yung ID mo? Ritz, wala akong ID. Ano? Wala akong may pakita? Magsabi ka ng totoo, Ritz. Sino ba itong kasama mo? Ba't kasi hindi mo na lang sabihin yung totoo, babe? Matanda ka na eh. Hindi ka na bata para paghigpitan nila. Anong sinabi mo? Babe? Ate, ano kasi? Mag-usap tayo. Ha? Mag-usap tayo. Tayong dalawa lang. Sumunod ka sa akin. Ikaw kasi. Dinaladala mo pa ako dito. Ritz! Okay, sunod na ako. Ano pang ginagawa mo, Ritz, ha? Te, Umabsent ka sa school? hindi pumasok ako sa first subject ko. Yung second subject lang hindi ko pinasukan. Diyos ko naman, Ritz. Hindi ka pa nangihinayang sa pinagpapaaral namin sa'yo. Gano'ng tagal mo nang ginagawa to, ha? Ngayon lang, te, promise. Napilit lang talaga ako. Napilit? Nino? Nung lalaking yun? Sino yun? Boyfriend mo? Oo. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mo? Nagpapakahirap ang mama mo para mapag-aral ka. Humingi na nga ng tulong sa amin ni Papa para lang ma-enroll ka doon sa university na gusto mo. Tapos a-absent ka lang sa mga subject mo. Ate, ngayon lang naman talaga nangyari to eh. Hindi mo ba naisip ko nung mararamdaman ng mama mo pag nalaman niya to, ha? Ate, huwag mo sabihin kay mama please. Baka pahintuin niya ako sa pag-aaral. Ayoko naman magstay sa bahay maghapon. Nakakabagot dun, sobra. Yun talaga inisip mo? Nakakabagot? Hindi mo inisip na masasaktan yung mama mo? Ate Ayan, please, huwag mo nang sabihin sa kanya. Hindi na ako uulit, promise. First and last talaga to. Sige na, please. Ate, promise mo hindi mo sasabihin kay mama or kahit kay tatay. Sa ating dalawa na muna to. Please, ate.
Siguraduhin mo lang, Ritz, ha? Na hinding-hindi na mauulit to. Oo, promise. Text man, swear to God. Sa totoo lang, Ritz, sobrang disappointed ako sa'yo. At isa-isang anak ka lang ni tita. Ganito pa yung gagawin mo sa kanya? Ano ba ginawa niyang masama sa'yo? Wala. Pinalaki ka niyang mag-isa. Oo, given na nandito kami ni Papa na nakakatuwang niya. Pero iba pa rin yung hirap na siya na lang mag-isa ang kasama mo sa gabi habang natutulog ka. Sige. Hindi ko sasabihin kay tita to. Dahil ayoko rin masaktan siya. Pero siguraduhin mo lang na hindi na itong mauulit, Ritz. Dahil kung hindi, ako na mismo ang magsasabi sa kanya na patigilin ka na sa pag-aaral. Popoy at Bea, kung si Tatay Julio ang nagsilbing ama ko simula pagkabata, si Ate Ayan naman ang bukod tanging kapatid na kinalakihan ko. Anak siya nila Tatay Julio at kagaya ko, only child din siya. Kaya naman, gets na gets namin ang isa't isa at sobrang close kami. Parang totoong magkapatid na nga kami. Lahat ng mga sikreto ko nung nagdadalaga ako, siyang nakakaalam. From my first crush, my first manliligaw, my first heartache, lahat alam niya. And so I expected na sasabihin niya rin sa akin lahat ng sikreto niya. Kaya sobrang nasaktan ako noong nalaman kong isa siya sa mga naglihim sa akin ng totoong pagkatao ni Tatay Julio. Anyway, so ngayon, wala na akong karapatang magalit kay Ate Ayan dahil hawak na niya ako sa leeg. Nakiusap kasi ako na wag na lang niyang sabihin kila Tatay Julio at kay Mama kung ano yung nakita niya. Sa totoo lang, yun naman kasi talaga ang first time na nag-cutting classes ako. At nagkataon na nahuli pa niya ako. Ayaw man niyang maniwala na hindi ko talaga gawain yon, nag-promise naman siya na hinding-hindi siya magsusumbong kila Mama. Basta maipapangako ko lang na hinding-hindi ko na ulitin ang gawin ang bagay na yon. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Wow. Popoy at Bea, yes, nag-promise ako kay Ate Aya na hindi na ako uulit sa maling nagawa ko. Pero sinong niloko ko? Sa paglalakwat siya lang ako nakahanap ng comfort ng mga panahon na yon. Even Ate Aya na dati kong best friend at sister, feeling ko sobrang bumaba na ang tingin sa akin. Wala ako ibang nasasabihan ng lahat ng sama ng loob ko noon, kundi ang boyfriend kong si Marcus. At dahil hindi nga siya enrolled noon sa college, mas nakakabanding ko lang siya kung wala ako sa loob ng eskwelahan. Naging madalas ang pag-absent ko noon sa school, Popoy at Bea, kung saan-saan kami pumupunta ni Marcus. Tambay dito, tambay doon, minsan sa sinihan, sa bilyaran, at may mga pagkakataon pa nga na sinasama niya ako sa bahay ng mga tropa niyang mayayaman. Doon ako nakakita ng mga taong pumaparty kahit hindi gabi. Kung tayo, sanay tayong mag-unwind after office hours, pues ibahin niyo ang mga kaibigan ni Marcus. Meron sa kanilang may mga basement na may sariling bar. Kaya walang kaalam-alam ang pamilya ko na nagagawa kong pumarty sa oras ng klase. Ay, antok pa ako. Oh, gising ka na pala. Ang aga nyo naman dito. Wala ba kayong trabaho? Linggo ngayon, nakalimutan mo na? Mukhang ginabi ka yata masyado ng uwi kagabi, ha? Anak, mag-iingat ka sa mga lakad mo. Napakadelikado ng panahon ngayon. Ay nga pala, may dala akong almusal dyan. Kumain ka na muna, ha? Sigurado akong gutom na gutom. Naantok na po ako. Hindi ako nagugutom. Gusto ko magpahinga. Ilagay nyo na lang yan dyan. O kaya pakain nyo sa iba. Ritz, anak. Sige na po. Pasok muna ako sa kwarto ko.
Ano ba yan? Saan pa matulog eh? Sandali! Kailan naman puyat na puyat yung tao tsaka pa mang i-store. Ate Ayan, bakit? Ano to? Saan galing yan? Nakita to ni tita sa bag mo. Ma? Pinakailaman niyo yung bag ko? Party drugs to, di ba? Kanino galing to? Kay Marcos? Akin na nga yan? Ba't ba kasi kayo nangingialam ng gamit na may gamit? Paano to itong gumamit niyan? Kailan? Mild lang naman to, hindi naman to pang-adik. Kung makapag-react naman kayo, parang ikakapaniwara ko na to. Bakit hindi ba? Hindi ka ba napapariwara sa lagay na yan? Anak, saan ba ako nagkulang? Wala ma, wala sa inyong problema. Pwede ba, huwag nga kayong OA mag-react. Desisyon ko to, matanda na ako, may sarili na akong utak. May sarili kang utak na nilalasa ng boyfriend mo. Ano bang problema nyo? Nakauwi naman ako, di ba? Namatay ba ako? Nakulong ba ako? Hindi naman, di ba? Sa ngayon, hindi pa. Pero kung hindi mo pa ititigil yan, baka bukas pa kalawa, humandusay ka na lang sa daan. Eh di humandusay, at least humandusay akong masaya. Choice ko yun. Sobra na yung pangatwiran mo, ha? Ano ba nangyayari dito? Ba't ang iingay nyo? Kuya. Ba't kayo iiyak? Taan nakita ng party drugs si Ritz. Sa bagi niya. Ano? Sigurado ba kayo dyan? Ayun o. Ayun yung ebidensya. Diyos ko. Ritz, anak, ba't mo naman nagawa to? Bakit meron ka nito? Hindi ka pa nakontento sa pagbubulakbol mo sa oras ng klase? Tabot ka pa sa ganito? Ano ka mo? Pagbubulakbol? Sa oras ng klase? Matagal nang ginagawa ni Ritz yan. Matagal na namin alam ni tita. Sinabi mo kay mama. Usapan natin sa ating dalawa na lang, di ba? Hindi ka tumupad sa usapan natin. Hindi ka rin naman tupad sa pangako mo, di ba? Di ba sabi mo hindi ka na uulit? Hindi nga. O ano yung mga resibo ng sinihan na nakita ni tita sa bag mo? Sakto pa sa oras ng klase mo yung nakalagay sa ticket. Ano, magsisinungaling ka pa? Alam mo, sobrang nakakahiya ka. Wala akong naalala na ginawang mali sa'yo o pagkukulang nila papa at tita sa'yo para gawin mo lahat yan. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ayan, anak. Tama na. Lalo lang lalaki ang gulo. Hindi ba? Kailangan mapagsabihin yung babaeng yan. Hindi na bata yan eh. Kaya hindi na uuubra yung ginagawa niyo dati na binibaby niyo siya. Bakit sinabi ko bang babyhin niyo ako? Sinabi ko bang ituring niyo akong bata? Hindi mo yun hinihingi pero binigay namin sa'yo. Simula nung pinanganak ka, sa'yo na napunta lahat ng attention nila tita, pati ni Papa. Mas anak na nga yung turing ni Papa sa'yo eh. Mas mahal ka pa niya kaysa sa sarili niya. Ano? Bababuyin mo lang yung sarili mo? Sisirain mo lang yung buhay mo? Pag-isip-isip ka pa, Ritz. Kung totoo, yung sinasabi mo na hindi ka na bata at may sarili ka ng utak, pues, patunayan mo. Patunayan mo may utak ka nga. Popoy at Bea, lalo pang ang lumaki yung problema sa bahay. Well, ako lang naman ang problema and my rebellious mind. But yeah, lumala ako ng lumala. After that incident, grounded na ako. Hatid sundo ako ni Tatay Julio sa college, kahit hindi ko naman siya kinikibo o kinakausap the whole time. Para akong bata na bantay sarado ng magulang. The thing is, the more na pinaghihigpitan nila ako, the more na mas gusto kong magrebelde. At dahil hindi naman nila ako nababantayan 24/7, nakahanap ako ng paraan kung paano makatakas kay Tatay Julio. May mga pagkakataon, Popoy at Bea, na nakakalabas pa rin ako ng school, lalo na nga in between classes. Walang kaalam-alam ang pamilya ko na natatakasan ko pa rin sila. Until one day, nakalimutan kong bumalik ng school bago dumating ang Tatay Julio para sunduin ako. Wala naman akong narinig na anything sa kanila, so I thought, okay lang. Siguro nagsawa na sila sa pagkontrol sa akin. Hanggang sa naulit yun. Maraming beses akong hindi nakakauwi ng tama sa oras. Naging malaya ako na gawin kung ano ang gusto ko. Tagay pa, bakla. Huy, Ritz, tama na yan. Lasing na lasing ka na.
Kakaumpisa pa nga lang natin eh. Anong kakaumpisa? Nag-uwian na nga lahat ng kainuman natin, no? Tayong dalawa na lang natira. Ay, hina naman nila. Anong oras na rin kaya? 2:30 na ng madaling araw, oh. Siguradong hinahanap ka na sa inyo. Ako? Inahanap? Malabo yun. Wala bang pwedeng sumundo sa'yo dito? Bakla, hindi kita mahahatid. Kaya nga magpaumaga na lang tayo dito. Mamaya ka na umuwi. Hindi naman talaga sila concerned sa akin eh. Gustong-gusto lang talaga nila akong hawakan sa leeg. Ay, nako. Ganun lang talaga ang mga magulang. Minsan akala natin naghihipit sila. Pero ang totoo, gusto lang nila tayong protektahan. Hoy, ano na? Huwag kang umiyak dyan, bakla. Baka isipin ng mga nakakakita, pinaiyak kita. May tanong ako sa'yo. May tatay ka, di ba? Siyempre, malamang. Ano kala mo sa akin, putok sa buho? Ibig kong sabihin, may tatay ka ba? Yung totoong tatay, yung nandyan para sa'yo. Yung hindi ka iniwan para magtrabaho. Rich, Ano bang feeling ng ganun? Yung meron kang tatay na maiiyakan, matatakbuhan, masasabihan ng problema. eh di ba may father figure ka naman? Yung tatay Julio mo? Yun ba? Yung mapagpanggap na yun? Kung alam mo lang. Gusto ko lang naman yung mapagmahal na tatay eh. Alam mo yun? Deserve ko naman yun, di ba? Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan mo, bakla. Pero sure ako kung ano man yung atraso sa'yo ng tatay Julio mo. Alam kong pinagsisisihan niya yun. Halika na. Ipahinga ka muna. Tama na muna yung pag-inom. Diyos ko, wasak na wasak ka na. Paano ka kaya makakauwi niyan? Sakit ng ulo ko. Teka, paano ako nakauwi? Anong oras na ba? Asan ba yung cellphone ko? Bad trip. Deadbat na pala yung CP ko. Ay, labas nga muna ako sa doon. Walang iya. Ba't ang dilim sa labas? Hindi ba sumisikat ang araw? Baka naman gabi na ulit. Buti naman nagising ka na. Ate Ayan, Alam mo ba kung anong oras na? kagigising ko lang eh. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tulog. Mag-aanas 7 na. Ng gabi. Tama nga ako, gabi na ulit. Pusta ako, hindi mo na naman alam paano ka nakauwi kagabi. Hindi eh. Sabi na nga, be. Ritz? Anak, bakit ka bumangon agad? May kailangan ka ba? Hayaan niyo siya, tita. Matanda na yan. Kaya na niya sarili niya. Ano ba nangyari? Hindi mo maalala? Hindi mo alam na langong-lango ka sa alak kagabi? At hindi mo kailangang umuwi mag-isa? O di ba, Ritz? Kung gusto mong siraan yung buhay mo, huwag kang mandamay ng iba. Huwag niyo kasi akong pakialaman kung ayaw niyong madamay. Matapos magmalasakit si Papa sa'yo, yan ang sasabihin mo. Alam mo kung hindi na siya nakatulog kagabi, kakaisip kung nasan ka? Kung bakit hindi ka pa umuwi? Eto na naman po tayo. Pagod na pagod sa trabaho si Papa, pero ikaw pa rin ang iniisip niya. Kahit nasang sulo ka ng Pilipinas, susunduin ka niya. Kasi ayaw niyang mapahamak ka. Tapos, yan ang sasabihin mo? Na huwag ka naming pakialaman? Ayan, pagpasensyahan mo na yung pinsan mo. Hayaan mo na muna siya magpahinga. Hindi, tite. Sumusobra na yung anak niyo. Ilang beses niyang ginawa yung pag-uwi ng laseng at dis oras ng gabi. Pati tayo nadadamay na sa pinagdagagawa niya. Saka na natin pag-usapan na. Pahupain mo na muna yung inis mo. Alam ba kung gaano kadelikado ang pagmamaneho ng madaling araw, ha? Lalo't walang tulog si Papa, alam mo ba yon? Ayan. Etong tatandaan mo, Ritz, ha? Kapag may nangyaring masama kay Papa dahil sa ginawa mo, hinding-hindi kita mapapatawad. Kung alam ko lang na lalaki kang ganyang katigas ang ulo, sana'y pinagdamot ko na lang sa'yo yung tatay ko. Dahil hindi mo deserve ang mabigyan ng atensyon. Kasi hindi mo pinapahalagahan. Hindi mo deserve ang mahalin.
Popoy at Bea, kaya niyo pa ba? Kaya niyo pa bang tiisin ang pagiging pasaway ko? Kasi kung hindi na, I'm sure mas lalong hindi niyo kakayanin yung mga susunod na ikukwento ko. Sa halip kasi na matauhan ako sa mga sinabi sa akin ni Ate Ayan, parang mas lalo pang pumalpak ang tenga ko. O pumalakpak ang tenga ko. For some reason, parang gusto ko yung ganito. Yung nasa akin ang lahat ng atensyon nila, yung sa akin umiikot ang mundo nila. I'm still that young and childish Ritz after all. Para akong bata na uhaw sa atensyon. So anong ginawa ko? Pinagpatuloy ko lang yung pagiging pasaway. Hindi naman ako ganun ka-extreme, Popoy at Bea. Hindi ko naman inaraw-araw ang pag-inom at pag-uwi ng lasing. Pero hindi rin ako nagpaka-good girl. Okay na sa akin yung paminsan-minsang nawawala sa akin yung focus nila mama and then bigla kong kukunin ulit ang atensyon nila. Na-enjoy ko yung feeling na ako pa rin yung bunso sa pamilya. Na hindi nila kayang may mangyaring masama sa akin. Nagagawin nila lahat para protektahan ako. Pero hindi sa lahat ng oras kaya nilang gawin yun. Lalo na nga kung ako mismo ang naglalapit sa sarili ko sa kapahamakan. Ayan, okay na. Ganda-ganda ko talaga. Makalabas na nga. Pag-book na nga muna ng sasakyan. May lakad ka, anak? Bihis na bihis ka yata ah. May pupuntahan akong birthday. Gabi na. Ma, hindi na uso ang birthday party sa umaga. Bata na lang ang gumagawa nun. Maghapunan ka muna kaya. May ulam naman dyan eh. Nagluto ako. Si mama talaga kahit kailan. Birthday nga yung pupuntahan ko, di ba? Meaning kainan yun. Doon na ako kakain. Oh, sige. Ikaw ang bahala. Pero nak, pwede bang huwag kang masyadong magpagabi? Nag-aalala kami sa'yo eh. Huwag nga kayong OA, ma. Never naman ako napahamak, di ba? Hindi ka pa napapahamak kasi palagi kang sinusundo ng Tatay Julio mo. Kung hindi niya ginagawa yon, palagay mo ba wala pa rin nangyaring masama sa'yo hanggang sa ngayon? O, edi sabihin niyo sa kanya na huwag akong sunduin para magkaalaman. Ay, kainis. Paumpisa pa lang ng araw ko, sinisira niyo na. Kaalis na nga. Hello, babe. Papunta na ako. So, ano namang alibay mo sa mama mo this time? Sinabi ko may birthday akong pupuntahan. And naniwala siya? Ewan ko dun. Walang mahalaga, nakaalis ako. Di na mahalaga kung naniwala siya o hindi. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Gagawin mo ang lahat, makasama lang ako. Masaya ka ba? Oo naman. Marcos, wait lang. Bakit? Hindi pa ako ready eh. Hindi ka pa ready? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron naman. Kaya lang. Come on, Reds. Matagal ko nang hinihiling sa'yo to. Hindi mo pa rin ba ako mapagbibigyan? Marcos, sorry talaga. Hindi ko pa talaga kaya eh. Hindi pa ako ready. Wala akong pakialam kung ready ka na o hindi. Sa ayaw mo't sa gusto, ibibigay mo ang hilig ko ngayon. Marcos! Ano ba? Marcos! Marcos! Walang iya ka. Marcos! Girlfriend kita kaya susunod ka sa gusto ko. Ikakaintindihan tayo. At ngayong gabi, akin ka lang. Marcos! Ano walang iyo mo? Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Si tatay! Si tatay! Tatawagin ko si tatay! Hello, Rich. Tay! Tay! Tulungan niyo ako! Oh, Rich.
Umiyak ka ba? Tay! Diyos ko po. Ano nangyari sa'yo? Puntahan niyo ako, please. Tay, Sige, sige. Nasaan ka ba ngayon? nasa highway po. Sige, ganito ha. Pupunta ka muna sa pinakamalapit na police station tapos i-text mo ko kagad. Papunta na rin ako dyan, ha? Sige po, Tay. Bilisan niyo, please. Oo, huwag ka mag-alala. Papunta na ako. Pupuntahan kita, anak. Huwag ka mag-alala. Pupuntahan kita. Paging Dr. Capashan, please proceed to the operating room, please. Paging Dr. Capashan, please proceed to the operating room, please. Ate, si tatay, okay lang ba siya? Okay na siya. Buti na lang hindi manila yung aksidente. Kailangan niya lang daw pahinga sa amin ng doktor. Sorry. Sorry, ate. Nakita mo na yung ginawa mo? Ito yung sinasabi ko. Ito yung ayaw kong mangyari. Pasalamat ka na buhay pa si Papa. Dahil kung hindi ko talaga alam kung anong magagawa ko sa'yo. Paano na lang kung hindi ka nakatakas sa Marcos na yun? Paano kung wala kang natakbuhan na police station? Anong kaya sa palagay mo nangyari sa'yo? Hindi ko naman alam Hindi mo alam. Hindi mo alam na mapapahama ka? Hindi mo alam na manyakis pala yung Marcos na yon? Ritz, ilang beses ka na namin winarningan dyan sa Marcos na yan. Ilang beses ko lang sinabi sa'yo na layuan mo yung lalaking yan. Dahil hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Sorry, ate. Sana maging aral na to sa'yo. Hindi ko nga alam kung ba't ka nagkakaganyan eh. Minahal ka naman namin. Inalagaan ka namin. Baby nga yung turing namin sa'yo eh. Kung masama yung loob mo, kasi hindi mamit ni Papa yung standard mo sa isang tatay, pasensya ka na. Pero etong isipin mo, Ritz. Kung hindi ka mahal ni Papa, hindi niya ilalagay yung sarili niya sa alanganin para sa'yo. Kung may mga tao mang totoong nagmamahal sa'yo, kami yun. Kaya sana magbago ka na hanggat buhay pa kami lahat. Opo, at Bea, like I said sa umpisa ng sulat ko, hiyang-hiya ako sa mga pinaggagawa ko lately. And there you have it. That's my way of saying na pinagsisisihan ko na ang lahat. But of course, being the young and immature me, hindi ko alam kung paano aminin yon ng diretsyo. Sa totoo lang, natauhan talaga ako sa mga huling sinabi ni Ate Ayan. Siguro yun lang naman talaga ang hinihintay ko. Yung affirmation na may nagmamahal sa akin. Ay, ang hirap ng ganitong feeling. I know it's just a phase, but it's one of those phase na sobrang hirap i-overcome at i-explain. Anyway, ang bottom line lang naman ng kwento ko is hindi ako pinabayaan ng pamilya ko hanggang sa matauhan na nga ako. And now, sinusubukan ko ng magpakabait at bumawi sa kanila, knowing na I've been hanging out with the wrong people after all. May awkwardness pa rin sa bahay, syempre, pero tulong-tulong naman kaming may ayos ang lahat. Hanggang dito na lang, Popoy at Bea. Alam kong kayang-kaya nyo nang i-deliver yung message ng kwento ko. I'm just another young adult na uhaw sa atensyon at pagmamahal kahit na hindi naman nagkulang doon ang family ko. Again, it's a phase. And I'm glad na nalagpasan ko na yung phase na yon ng buhay ko. Maraming salamat, dear MOR, and may God bless you more. Lubos na gumagalang, Ritz. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR. Uhaw.
Mga kapamilya, oras na natin. It's 12 minutes after 2 p.m. At yan na nga po, no, ang napakagandang kwento nitong si Ritz at kasama ang kanyang matigas na ulo na tinernuhan ng matigas ding muka. Dahil dun sa... Alam nyo, meron tayong kasabihan. Meron tayong kasabihan na di bali nang magkamali ka habang bata ka. Yan. Basta natututo ka doon sa mga pagkakamali mo. Pero kapag ginagawa mo namang lisensya, okay? Ginagawa mo ng lisensya yung mga pagkakamali mo nang dahil sa bata ka, yun ang mali. 'Di ba? Kaya wag nating iti-twist yung kasabihan na yun. Ang ibig sabihin ko dito, no, mas mabuti na ikaw ay nagkamali trying to do what's right. 'Di ba? Yun talaga nagkamali ka na akala mo tama pa yung ginagawa mo. Kesa naman alam mo nang hindi tama. May mga nagpaalala na sa'yo, may mga nagsabi na sa'yo, may kumalabit na sa'yo, binatukan ka na nga ng pinsan mo, pero itinuloy mo pa rin. 'Di ba, na mali. Tapos, ayan, tsaka lang makikinig kapag ka medyo ikaw mismo napunta sa bingit ng alanganin. At merong isang kapamilya na nandahil sa kagagawan mo, ay tsaka ka lang magigising na muntikan pa masaktan. 'Di ba? Parang itong si Tatay Julio. Yun, nagre-rebelde ka ng wala sa lugar. Yan, yung mga ganyan. Alam nyo, okay lang naman na kumuha tayo, humiling ng konting atensyon o magpapansin sa mga kapamilya natin, lalong-lalo na kung merong magandang dahilan eh. 'Di ba? Pero kapag lagi ka na lang nagpapapansin, teka, problema naman na 'yan. Problema na hindi na healthy 'yan. Natural lang na gusto mo na ikaw naman ang puntahan ng attention, pero naku, problema pagka gusto mo ikaw na lang talaga ang focus. Ikaw ang bida. Ganun. Alam mo, Popoy, well, pangalan itong letter sender na to, si Ritz. Ritz. Ritz, okay. Nanonood ba si Ritz? Okay, sige. Ritz, alam mo, una sa lahat, kinakatuwa ka nung mga kapwa mo, kaidaran mo, or yung nagdaan sa ganyang phase na may reason, may valid reason, at may karapatang magrebelde. I'm sorry, but you don't belong there. Kumbaga sa cool, ikaw yung pa-cool. Okay? Kasi, alam natin na may mga tao talaga, may mga kabataan talagang nagre-rebelde. Yan yung may mga hindi magagandang family background, may mga masasamang nangyari sa kanila. Na abuso. Traumatic experiences, broken family. Yan yung mga talagang nagre-rebelde na iintindihin mo talaga, na talagang bibigyan mo ng focus at bibigyan mo pa ng awa at kabaitan. Kasi Bea, wala yung mga sinasabi mo mga taong yan, mga kabataan yan, sila yung walang nakitang maayos o hindi nakita na maayos yung pakikitungo sa kanila ng family members nila. 'Di ba? Kaya parang wala rin silang model ng magandang family relationship. 'Di ba? Yeah. That's what Bea is trying to say. Kaya kumbaga, hindi ko alam kung paano yung maayos na pamilya. Kaya ito ko, ganito lang ang makitungo sa kanila. Binabastos lang naman nila ako. Binabastos ko rin sila. Ganun yun. Ikaw, hindi eh. Lehitimong hindi nakaramdam ng matinong pagmamahal. Lehitimo So, ikaw, Ritz, etong ginawa mo, isa itong purely selfish pagpapapansin. We're not even gonna call that as a phase. Kasi lahat naman tayo nagdaan sa phase na yan, pero you parang ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. That's not a phase of being a young adult. That's just you being selfish and making papansin and making the entire world all about you. And that's sinasadya.
Kasi pag sinabi mong face, hindi sinasadya yun, Popoy eh. Parang may anong tawag dito, ang sitwasyon na nagtulak sa'yo. Pero maayos ang sitwasyon mo, ang kapaligiran mo, Ritz. So ikaw ang nagdala niyan sa sarili mo, so yan sinasadya mo. So that's not a face. I'm so sorry. That's just you being selfish. That's just you being papansin. And although siya na rin yung nagsabi na uhaw ka, pero binibigay naman sa'yo lahat ng pagmamahal. So anong tawag mo doon? Ha? Anong tawag mo doon? Pagiging masama lang talaga ugali mo, Ritz. Yun, Popoy. Masama lang talaga ang ugali mo. Tama yung sinabi ni Popoy, masama ugali ko ngayon, pero I have a license because I'm still young. And eto pa, Popoy, maging rebelde because you may traitor me. Ha? You didn't tell me that may may Tatay Julio pala is baklita. Like, girl, that's not about you. That's about your Tatay Julio. That's his life. That's his buhay niya na sinishare sa'yo, pero ginawa mo lahat tungkol sa'yo. Ew! I'm so sorry, Popoy. Pero this letter sender, is feeling ngerang rebellious na may pinagdaanan sa buhay na masaklap at traumatic. Kasi naman ang gumawa niya. I'm sorry. But of course, hindi naman siguro gusto sabihin ni Bea, kapag ka masama ang mga magulang mo, lagi nagmumurahan, nagbabatuhan, sige na, okay lang mag-rebelde kayo. Of course not. Di ba dahil meron din mga sumulat sa atin dito na wala sila nakitang magandang modelo ng pamilya sa loob ng kanilang tahanan, pero hinanap nila yung maayos na pakikitungo o tumingin sila sa ibang model family at tinalikuran yung ayokong mangyari to sa pamilya ko, yung hindi magandang pakikitungo sa isa't isa, 'di ba? Kaya dito talaga meron naman siyang pinanggagalingan, Bea. Meron siyang pinanggagalingan. It's just that alam nyo ang tao hindi po lisensyang ikaw bata pa, hindi pa ako nakakaunawa, pero ang tao talaga kaya ko sinabing tao kay bata ka, kay matanda ka. Pagka hindi ka marunong makinig at umintindi, umunawa, ayan, palalimin pa natin, umunawa. It's not enough that you know, di ba? Sometimes you have to understand. Ganun yun regardless kung matanda ka o bata na pinagsasabihan. Katulad nito, dun nag-umpisa ang lahat ng yan nung para bang si Ritz felt betrayed na pinapaniwala siya na meron siyang straight na tatay kay Tatay Julio. 'Di ba? Okay, ipinaalam sa'yo. But what you failed to do, Ritz, is to understand, 'di ba, the situation. 'Di ba? There's nothing you can do about it. It's a decision for Tatay Julio to make on his own. 'Di ba? Wala ka doon. 'Di ba? Kung alam mo ngayon nasaktan ka, of course masasaktan ka kasi iba yung pagkakaalam mo sa setup ng isang pamilya o iba nga yung pagkakakilala mo kay Tatay Julio noon, pero hindi naman siya nag-iba sa iyo. Hindi naman siya nag-iba ng pakikitungo sa iyo. 'Di ba? Pinaalam niya lang na, Ritz, ito talaga ako, 'di ba? Mahal na mahal. Biruin mo pa-birthday palagi sa iyo. Atid sundo ka pa sa eskwelahan. Ayan, pero ito naman salamat, Ritz, dahil ngayon dahil sa sulat mo ay na-realize mo na hindi talaga makakaganda kapag ka ikaw ay nakikinig lang, 'di ba? It's not enough that you listen, 'di ba? You have to comprehend. Kailangan unawain yung sitwasyon. Hindi yung pumasok lang sa tenga, hindi pinroseso, nagrebelde na. 'Di ba? Yan yung sa mga kabataan ngayon. It's not enough that you know, dapat alam nyo by heart ang mga pangyayari, lalo na sa family matters. Katulad yan, may mga revelation kayong malalaman sa pamilya ninyo o yung mga sensitive information na kailangan. Kasi kapag hindi naging malakas yung understanding natin o yung comprehension natin at basta pinakinggan mo lang dyan, kinasama ng loob mo, hindi mo pinroseso ng maayos, wala, ganyan na mangyayari. Magre-rebelde, akala mo pinagtraidoran ka, akala mo hindi ka nila inisip, but no. 'Di ba? Ikaw pa rin yung inisip. Kaya nga nalaman mo 'di ba? Kaya
magkaiba yon ha, magkaiba. Inuulit-ulit ko, magkaiba yung level ng pinakinggan mo lang sa inunawa mo. Yun. Oo. At saka, pinakita kasi ni Ritz Popoy na yung how ungrateful she was. Na porkit may nalaman lang siya na, ito pala yung tunay na pagkatao, nakalimutan na lahat ng magaganda, mabubuti, at alam mo yun, umaapaw na pagmamahal na binigay sa kanya simula pagkabata siya. And alam mo, ang dapat nga magrebelde dyan si Tatay Julio eh. Hindi mo siya pinakinggan ng maayos, hindi mo siya tinanggap. Hinusgahan mo siya, tapos kung ano-ano pa yung pinaggagawa mo dahil lang sa na-traidor ka, hindi mo ba naisip Feeling niya na traitor siya. Hindi mo ba naisip, Day, na kaya wala ka sa GC? Kasi dahil, ayan nga, immature ka pa. Inantay mo nila kahit pa paano na, o sige, patandain mo na natin ng konti kasi para, alam mo yun, mas madaling maintindihan. Kaso kulang pa pala, Popoy, dapat pala 30 na si Ritz bago inamin nung tatay para, alam mo yun, siguradong mature na. Not necessarily, Bea. Wala yan sa edad. Wala sa edad. Oo. Kaya, alam mo yun, ito mga kamurkada, kapag meron tayong mga naririnig na mga ganyan, mga revelation, ganyan-ganyan, bago natin isipin yung sarili natin, isipin muna natin na tayo ba yung agabyado dun sa revelation na itechiwa? O itong mga kasama ko sa bahay, itong kapamilya ko ang mas nasasaktan kesa dapat sa akin. Alam mo yun, para hindi tayo, kasi pag may nakarinig tayo ng bago sa tenga natin, yung mga katotohanan di natin nalaman noon, parang feeling natin, oh my God, nasisira na yung buhay ko. Like, this is not even about you, Day. This is about your Tatay Julio. At yun nga, para kasing inamin naman niya, spoiled siya. Pero alam mo, Ritz, that's just you. Kasi ang dami dyan na binigay ng lahat ng mga magulang pero mabuting tao pa rin. Nasa talaga yun eh. Nasa pagkatao talaga ng tao yun. Kaya Ritz, aside from blaming other people, sana natanggap mo na yon na ang lahat ng ito, ang lahat na nangyari sa'yo, ikaw ang may pakana, ikaw ang may kasalanan, ikaw ang may dala. Walang ginawang masama sa'yo yung mga tao sa paligid mo. Ikaw lang talaga ang nag-cause ng drama sa buhay mo. And you know what? Sana malaman mo rin na hindi mo kailangan pagdaanan lahat ng mga kung ano man traumatic yung nangyari sa'yo tungkol kay Marcos para mag-mature ka. You just have to, ang tawag doon, lawakan mo yung pag-iisip mo, buksan mo yung mga mata mo, Ritz, sa totoong buhay. Hindi mo kailangan, alam mo yun, kasi ang ginawa ni Ritz, feeling ko, Popoy, tinesting niya eh. Tinesting niya yung limit ng mga tao sa paligid niya. Tinesting niya, okay, hanggang saan nila ako mahal. Pag pinabayaan nila ako, kawawa ako. Pero pag mahal nila ako, ay, tingnan natin hanggang saan niyo pa ako mahal. Ganun yung naging ng utak ni Ritz eh. And that's Ritz, that's not how you do it in life. Okay. So paano ba, Bea? Yan ang tanong ni Ritz. Paano ba? Testingin yung loyalty, yung love and care ng mga tao sa paligid. Bea, please, step 1. Step 1, Ritz. Tingnan mo nga ano nangyari sa buhay mo. Nagutom ka ba? Hindi ka ba nakapag-aral? Naging mag-isa ka ba sa bahay na walang ka ba ng bahay? Kung hindi, ang sagot doon, utang na loob, yun na yung test na hinahanap mo. Ano pa ba? Wala silang concern sa'yo. Well, ano pa ba ang kailangan mong sukatin? Dapat nga sukatin nila yung ikaw eh. Yung loyalty mo sa kanila, yung pagmamahal mo sa kanila. Diba? But, at syempre, meron pa rin tayong isang punto dito na tsaka mo lang talaga mapapansin kapag meron ng masamang nangyari, Bea, no? Yung feeling natin ay ang layo ng loob sa akin ng tatay ko. Ang layo ng loob sa akin ng nanay ko. Ang layo ng loob sa akin ng kapatid ko. Ganyan yung mga nirarant natin sa mga kaibigan natin. Hindi naman ako pinapansin dun. Lagi na lang akong pinagagalitan. Lagi na lang akong pinagsasabihan. Ayaw akong laging payagan lumabas. Pero kung aalamin mo kung sino yung lagi nasa labas ng bahay, yung laging wala sa circle ng family niya, siya yun. Diba? Yung feeling na kaya malayo ang loob nila sa'yo kasi ikaw ang lumalayo. Ikaw ang lumalayo. May ganyan yan eh.
Oo, na ang dami ko ba yung mga kaibigan noon, ano? Lalo na nung medyo mas bata-bata pa tayo. College, high school. Ayan, sasabihin, hindi naman ako love ng mami ko, ng daddy ko. Tapos yung mga ate ko, hindi, wala naman pakialam sa akin yan eh. Pero siya naman yung lagi nasa labas. Yung mga magulang niya lagi nasa loob ng bahay. Kaya pala siya pinipigilan na lumabas para makausap naman siya. Para makausap naman siya, para naman kumusta ka na ba? Ano bang ano? Hindi naman ako kinukumusta. Paano ka kukumustahin? Wala ka nga dito sa amin. Wala ka dito sa bahay, hindi mo kami kinakausap. 'Di ba? There's a difference na malayo talaga ang loob sa'yo ng tao. 'Di ba? Pero kapag ka ikaw ang lumalayo doon sa ibang tao, dahil nga tinetesting mo kung love ba ako nito, do they care about me? Sabihin mo na sa sarili mo, ikaw ang lumayo, di ba? It's your choosing. Di ba? Decision mo yan. Tapos sabihin mo, malayo loob nila sa akin. Sino ka ba? Ang layo mo nga eh. Lumayo ka eh. Tapos sabihin mo, malayo loob namin sa'yo. May ibibintang pang ganyan. Nako, At saka, pagsisisihan nyo yan. At saka, eto mga kamarkada, para talaga sa akin na kapag once na nagrebelde ka, talo ka na. Once na gumawa ka ng mga paraan para mapahama ka, ikaw ang talo dyan. Wala kang mapapatunayan dyan. Hindi ka mananalo dyan kahit kailan pag nagrebelde ka. Yes. Kung magre-rebelde ka, siguraduhin mo lang na ikakaangat mo. Hindi yung ikakababa mo lalo. Kung magre-rebelde ka, alam mo yung, sige, hindi ako uuwi kasi magpa-part-time ako. Alam mo, mag-iipon ako, magka-aral akong mabuti para alam mo yung honor student ako. Hindi man nila ako pinapansin sa bahay. Nako, ako yung magiging professional talaga at mararating ko yung mga pangarap ko. Ganong klase ng pagre-rebelde sana ang gawin mo. Kasi pag nag-rebelde ka, na puro kapahamakan yung hinahanap mo, ay dahil ikaw talaga ang talo dyan. Ikaw ang mababa ang, alam mo yun, ikaw yung mababa yung level doon sa laban. Kaya, Tsaka Bea, pagka natapos yung pagre-rebelde na yan at hindi maganda ang kinahantungan, hindi naman sila talaga magsasuffer eh. Hindi yung mga taong gusto mong saktan. Hindi yung mga magulang mo. Hindi yung kapatid mo. Ikaw, buhay mo yun eh. Buhay mo yung nasira. Buhay ba nila yun? Di ba? Baka sila, oo nga, nagagalit kami sa'yo, pero kita mo naman, namumroblema nga ako na konso na yung ATM ko sa dami ng pera. 'Di ba pinagagalitan ka namin, kinukuha ka namin dito sa bahay, pero kita mo naman hindi na nagrereklamo na yung bangko sa akin, mag-withdraw naman daw ako. Pero ikaw yung buhay mo sira. Dahil sa pagrebelde mo, ikaw yung nasira yung buhay. 'Di ba? Kaya para sa mga kabataan na nakikinig ngayon at sa mga not so kabataan, pero meron pa ring mga grudge sa inyong mga pamilya, 'di ba? It's never too late. It's never too late to realize and syempre accept na meron din tayong pagkakamali. Lalong-lalo na nga doon sa punto na feeling natin nilayuan nila tayo. Well, in fact, alam naman natin na tayo ang lumalayo sa ating mga pamilya. 'Di ba? Nag-aano lang tayo. Gusto lang na mas masarap magturo na nilayuan nila ako, pero ikaw talaga aminin mo na. 'Di ba? Hindi pa huli ang lahat. Habang nandiyan ang mga kapamilya natin kasi sa bandang huli at meron ka talagang nakalaban, katulad niyan, merong sumubok kay Ritz. 'Di ba? Yung pinagkakatiwalaan niya mismo, si Marcus, ang kaibigan niya o boyfriend pa nga. 'Di ba? May planong masama sa kanya. Sino nakatulong niya in the end? 'Di ba pamilya pa rin? Lalo na kung mabait naman ang pamilya mong nakapaligid sa'yo. 'Di ba? Huwag niyong pabayaang papanalunin yung gusto niyong makasama na mga kaibigan na cool kasi sila eh. Yan, cool. Kahit nagda-drugs. 'Di ba? Kahit na kung ano-ano mga trip na hindi magaganda. Cool lang yan hanggat hindi kayo nahuhuli. Pero kapag ka nahuli kayo, yung kagustuhan nyo maging celebrity, sa police report kayo, mafi-feature. At ilang segundo lang yun. At hindi nyo pa ikapaproud yun kapag ka nahuli kayo sa drugs, nahuli kayo sa mga away. 'Di ba? Nagkasaksakan, nagkasakitan, yung mga ganyan. Sa police report, 'di ba, tatakpan mo pa yung mukha mo ron. Kung nakinig ka sa mga magulang mo, 'di ba, at gusto mong sumikat, pwede ka pa maging artista. 'Di ba? Ganun yun. Ay, nako, Ritz, ayan na, sana natuto ka na, sana hindi mo na balikan yung tinatawag mong face na yan, and I hope maging okay na kayo ng family mo. Sir, Oo naman. hindi ka na, baby?
it's your time to shine para Yes. bumawi sa pamilya mo. And sana maging grateful ka. And you take advantage of the opportunity na makapag-aral, Ritz. Kasi yun talaga ang ano mo yun, pwede mo maging bala sa buhay kapag ka ikaw ay nakapag-aral at nakapagtapos ng pag-aaral. I mean, I'm not saying na kailangan ang magiging successful lang, yung nakagraduate and all that. All I'm saying is it's a very good opportunity para mapagbuti sa sarili mo. So don't take it for granted. Okay? Yan. Pero syempre, wag na tayong magalit. Kaya inamin niya naman na nagkamali siya. Diba? Let this story be a lesson para sa mga katulad ni Ritz na naliligaw pa rin nga. Magpasa hanggang ngayon. Kay bata ka, kay matanda ka. Sayang ang panahon. Diba? Mahal ka naman ng pamilya mo. Bumalik ka ron, 'di ba? At humingi ng tawad naman. Maraming salamat muna kay Jello Ramos sa kanyang pa $5 Australian. Thank you. Samantala, si Jamie S, sabi niya dito sa YouTube, hindi naman sa ini-invalidate ko ang feelings ni Ritz, pero mababaw talaga ang mga dahilan niya eh. Buti na lang at natauhan siya ng maaga at hindi nasira ang buhay niya ng malala. Nako, Ritz. Yun nga. Buti na lang. Pero merong isang buhay na nasa bingit din. Si Tatay Julio niya, di ba? Kung di pa umabot sa ganun, may disgrasya pa, may aksidente, hindi ka pa magtitino. Huwag na sanang umabot sa ganyang mga eksena. Ayan. At Popoy, nako, bago tayo, pwede naman tayo magpasalamat sa ating mga... No, hindi pa. Basa pa tayo. Yung kay Sofia Mira. Sabi niya, ang importante talaga ay yung na-realize niya yung mga mali niya. Dapat pa talagang mapahamak. Ganyan na talaga mga kabataan ngayon. Actually, hindi lang naman mga kabataan ngayon. Huwag naman tayong ngayon na ngayon. Di ba kawawa naman yung mga bata ngayon? Kahit naman ng mga panahon natin, meron talaga mga ganyan. Ganyan talaga ang mga tao. Di ba? I accept yung ganung statement. Ganyan talaga ang mga tao. May kakulitan minsan at sana nga sa pamamagitan ng ganito mga storya, wala ka dun sa mga tao na ganyang kakulit kay Ritz. Sabi ni Gail, durog na po si Ritz, Bea, tama na raw, natuto na siya. Ay, oo talaga. Kasi alam mo, ako, nag-mature ako nang hindi ko naman kailangan pagdaanan yung mga ganyang kagrabing kasi kailangan ko lang talagang intindihin yung sitwasyon at yung mundo para mag-mature. Hindi ko kailangan testingin yung mga ganyang mga bagay para ma-experience, para matuto. I'm just saying. Si Renny Boy, sabi niya, sana sa mga kabataan nowadays, or actually kahit yung mga dati pa, alam ko namang gusto niyong gawin yung mga bagay-bagay na nais niyong gawin, pero sana huwag rin kayong pala desisyon. Hayaan niyo, nagabayan kayo ng inyong mga magulang o kung sino mang mas nakakatanda sa inyo, nakasama niyo ngayon. Ako, oo, aminado naman ako, napasaway rin ako, gaya niyong lahat. Pero ngayon, 2 years na lang at magte-30 na ako, pasaway pa rin naman, pero nagiging good boy din naman, depende sa mood ko. Yun lang. Ay, maraming salamat, Artie. Oo. Kaya wala kang jowa eh. Okay. Okay. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat na mga nagkomento. Thank you so very much. Okay. Ayan, birthday daw ni Mephelin Tabo bukas. Pahingi naman kahit cake lang po. Ayos. Ayan. Mephelin Tabo, happy birthday to you in advance. Ayan, mga kapamilya. Pasalamatan na natin ang mga gumanap sa ating story for today. Correct. Maraming salamat kay Cindy Basene as Ritz, kay Marcus Warley, alagaw tayo dyan. Ay, ako po talaga, si Ate Ayan, DJ Bea yan, si Nanay Melinda Jamie Rubio, si Tatay Julio, pakabait, Jagkamat, si Arnel Dan Caputyon, at si Joni Chan Palma tayo dyan. Ang tumanggap na nakaka-stress na si Ritz, charot, si Warley Alagaw, at ang nag-edit, Dan Caputyon. Correct. Diba? Thank you so much, Dandan. Pa rin. Oo, si Bea, kita nyo naman, kung ano yung binosesa niya doon sa si Ate Ayan, ganun pa rin siya. Dito sa pagbibigay ng payo, parang continuation lang ni Ate Ayan ng mga sermon kay Ritz. Diba? In character pa rin siya hanggang sa natapos na yung kwento. Ganyan eh.
Ganyan po tayo. Pero syempre, papunta na naman tayo sa Sabado at Linggo. Inaasahan po namin ang inyong pagsuporta sa ating podcasts, di ba? Sa Spotify, Dear MOR The Podcast, at sa Apple Podcast. At syempre, hindi lamang po dyan, meron pa kaming ibang mga paalaala sa inyo. Ayan, kung saan ninyo komportable at convenient na mapapakinggan ang Dear MOR. Hello po muna sa mga nasa Alto app. Hello! Salamat sa mga tumututok sa atin sa Apple Alto app. Ayan, sa Kapamilya Online, primetime, 11 p.m. every Saturday. Oo. Mm. Sa Kapamilya Online Live, 4 a.m. every day. At yung sa Alto app pala, saktong-sakto, on time tayo dyan, Popoy, 12 noon tayo dyan. Wag kang Salamat po. Salamat po. Ah, Please, sa Alto pasukan time in ko. Hindi kami malilig dyan. Sakto-sakto tayo dyan. Sa Spotify tsaka sa Apple Podcast, yung ating upload dyan ay 12:30. Monday and Friday, 12:30 p.m. Okay? Yun. Mga kapamilya, maraming salamat sa isang linggo ng pagsama sa amin, pagtutok dito sa Dear MOR. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. Of course, gorgeous B, Bea Pose. At ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari, mga family, keep smiling and stay happy. Bye-bye.